si Harry Roque ang susunod na gurgurin nila. Ang susunod nila si Baste. Suspend nila yan. Kaka-text lang sa akin ng puting ahas. Lahat kayo gugurin. Dahil utos ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. na lahat ng supporter ni Duterte gurgurin. Literal man or gurgurin katulad ng contempt na yan. Yun na guys, napanood natin at napakinggan natin ang sinabi nitong ni Maharlika na pinagorgor at pinakulong ni Lisa Marcos itong si Harry Roque. Pinakontempt niya itong si Harry Roque dahil naman sinasabi ni Harry Roque ang katotohanan. Lalo't lalo na nang sinabi ni Harry Roque na maraming mga korupsyon dito sa loob. Dito ngayon nila dinidiin lahat si Harry Roque sa mga kasalanang hindi naman ginawa ni Harry Roque na may kagagawan daw itong mga Marcoses. Nakakaawala yung mga tao na ganito na ginagamit na lamang. Wala naman sigurong masama sa mga sinasabi nitong si Harry Roque na totoo naman at hindi ka pa kapaniwala na wala isa sa mga opisyalis yan o mga senador, congressman ang hindi kurakot ng bansa. At totoo sinasabi ni Maharlika na kung babasihan lang ang mga sweldo nila, saan sila kukuha at paano nila makakabili ng mga property ang mga taong ito. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. Ako talaga pinipigilan ko siya na huwag siyang bumalik. Pero itong hinayupak naman ko, lalo na lahat, maliban lang doon sa, I don't know kung drama lang yun, yung DASA, yun, yung na ayaw niyang makontempt. But anyway, the rest of the demons, mga palangga, na sinasabi nitong Fernandez na ito, ikaw na ulupong ka. Okay? Na sabi nga ni Harry Roque, dapat hindi kayo maging onion skin, na bakit daw si Harry na kapag sa loob ay courteous, maayos, pero pag nasa loob, pag nasa labas, ganito, ganyan. Imagine nyo, ayaw, pinipigilan na yung ating freedom of speech. Wag daw silang tawagin, parang sinasabi daw ni Harry yung corruption nila with the DSWD and everything. Hindi ba kayo magnanakaw, mga putang ina nyo? 50% ang SOP nyo. Ayon sa aking source, ikaw, Saldico, lahat kayo lumalamon sa kaban ng bayan. Hindi ba kayo magnanakaw, mga buwaka ng ina ninyo? Akala nyo santo kayong mga hinayupa kayo. Lahat ng pamilya nyo lumalamon sa pera ng bayan. Ikaw, Fernandez. Ikaw, akop, mga puki ng ina nyo. Di pa kayo kunin ng dilubyo? Hindi kayo magnanakaw? Saan kayo kumukuha ng pambili ng mga property, pang-aral ng mga anak ninyo, kung bibase lang natin sa sweldo ninyo? Nilamon nyo ang pera ng bayan, mga hayop kayo, tas ayaw nyong magsalita kami na magnanakaw kayong lahat? Nakita nyo, mga kababayan? Ayaw, the reason why, isa sa mga dahilan na gusto nilang i-contempt kasi si Harry Roque, kapag sa labas nagsasalita na may corruption sa gobyerno, nakita nyo, papatayin lahat ang inyong kalayaan, magpahayag. Ganito ka-demonyo, kaya mga kababayan, you have to get out. Pumunta kayo sa kalsada, iparinig nyo ang boses ninyo dahil hindi lang si Harry Roque ang susunod na gurgurin nila. Ang susunod nila si Baste. Suspend nila yan. Kaka-text lang sa akin ng puting ahas. Lahat kayo gugurin. Dahil utos ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. na lahat ng supporter ni Duterte gurgurin. Literal man or gurgurin katulad ng contempt na yan. Yan ang gagawin sa inyo, mga babae. Galit na galit si Lisa Tanas dahil binigyan ko siya ng regalo na birthday gift na siya ay kasabwat. Sila ay king and queen ng Pogo. Pinipilit na pakialaman ng mga buwaka ng ina, kayo, ikaw, Fernandez, Akop, Barbers, lahat kayo salo mga jutang ginemis ninyo. Ha? Ngayon, bago ako mag-start, nabanggit yung pangalang Mr. Wu. Kasama ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., yung mga Pogo operators na yan, binigyan sila ng 750 million. Again, tinapatan ni Kim Wong ng 150 million ayon sa ating source. At yan ay nagba-viral na sa social media. Pero ayaw pick upin ng mainstream, ayaw pick upin ng mga hudas at mga taksil dyan sa Congress na ang punot dulo ng
pogo, illegal pogo sa panahon ni Marcos o bago pa ang panahon ni Marcos ay ang hinayupak na pamilyang Araneta Romualdez Marcos. Sila ang nagpapahirap sa inyo. Kaya kung hindi kayo kikilos at hindi kayo lumabas sa bahay, kayo na ang susunod na gurgurin at merong sumpa na daladala ang mga hinayupak na ito. Kung nakikinig yung lahat ng mga maisog, lahat ng mga religious group na naniniwala na kayo ay may moral, spiritual obligation sa taong bayan, kitang-kita nyo kung paano pigilan ang malayang pamamahayag ng mga yawa ng mga kongresista na ito dyan sa bahay ng mga traidor. Yeah. Akop is makawat. Maakop. Tama, sabi ni D.W. ngayon. Ngayon, ito, mayroon pa lang po si Atty. Harry Roque. Okay. Sa dami na nagtanong, napilit inuugnay ako sa issue at ano ang kinalaman ko sa Pogo. O sabi niya, I am not going to argue to every single point raised. Ang tanong ko, ang kriminal na bagay ba ang ginawa ko? Meron ba? Tama. Anong ebidensya na ang Lucky South na nagbayad ng mga lupa na binili ko? Pinakita ko naman po nagbenta kami ng pagmamay-ari ng pamilya na 1.8 hectares, ito sinabi ko. At sinabi ko naman po na ang perang yun ay ginamit na pambili. Sa akin naman po, pwede naman po kayo magkaroon ng conclusion based sa gusto niyong palabasin. Pero eventually, ang tanong, ano ang ginawa kong mali? May ginawa ba akong krimen? Now what? Yun ang utos ni Lisa Tanas, ni Romualdez, ayon sa aking source, na i-contempt si Harry Roque. And I hope someone from the doctors or whoever, may mga kaibigan naman si Harry Roque, na ito ay i-appealan ninyo. Meron siyang medical condition. Hindi sa dahil umarte lang na naglagay ng brace or something. Nakita namin dito na nag-insulin injection siya, may heart problem siya and everything. Ako nga, sabi ko, wag ka nang umuwi, papatayin ka ng mga puki ng inang yan. Pero sabi niya, uuwi ako. Wala akong dapat ikatakot. Kaya napakasakit bilang isang kaibigan niya, okay, na makita ang pang-aabuso ng mga hinayupak. Alam mo, sabi ko nga, kung may kulam lang ako, habang tinitignan ko, nagmi-meeting sila, sabi ko, may kulam lang ako, tumatagos na sa monitor, patay na to lahat ng mga to. Ang reason nila, mga kababayan, well, I think this is good. I think itong mga pangyayari, ito napakaganda. Sabi ko nga, simula pa lang, para maipakita sa taong bayan kung gaano kadimo. Kaya you have to get out. Labas na kayo. Ngayon na. Wag bukas, ngayon na. Kasi kinontempt siya, supposedly 10, pero dahil itong sinabi ng Ronsalong bobo, kasi, ako ay dati mong estudyante, in consideration, ako inaanak mo, so 24 hours, illegal ang ginagawa nyo, pang-aabuso ng kapangyarihan. Ginagamit nyo ang kapangyarihan ng mga contempt na yan para sundin ang mga bangag. Ganito po kapag bangag na ang inyong presidente. Isang napakalaking revelasyon ni Miss Cathy Binag na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus, na si Lisa Tanas ay isang pusher na binigyan siya ng pulburon o ng pinagbabawal na pulburon. Pero tahimik ang mga buwaka ng ina. So ang titirahin nila ang mga kabinete ni Pangulong Duterte. But definitely may nakahandayan silang tira kay Cathy Binag. Ay, nako, mapalangga. Labas tayo sa lansangan. Lumabas na kayo. Nakita nyo ang ginawa kay Harry? Lumabas na kayo. Kung hindi ngayon, kailan? Huwag nyo nang paabutin ng December na lumabas kayo at mag-speak up at ipakita ang power, ang boses ng bayan. Dahil uubusin kayo. Hindi lang ang Harry Roque. Uubusin kayong lahat. Literal man o hindi. Uubusin ang pera ninyo, uubusin ang dugo ng taong bayan, lahat kayo. Spokes Harry, hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa'yo. Gugurgurin kanila by hook or by crook. Dahil sa inilabas kong picture. Okay? Dahil naging magkaibigan kami ni Harry, ay pinagbibintangan,
si Harry. Bago ko pa nakilala si Harry Roque, ang dami ng puting ahas na nag-report sa akin. Attorney Trixie Angeles, nagkukwento kami kanina. Sinong gumorgor sa kanya? Si Satanas. Okay? Attorney Trixie. I said sorry, Attorney Trixie. Yung nakaraan na may mga sinasabi ko ako, I said sorry. No, sabi niya, you don't need to say sorry. Sabi niya, ay, naintindihan kita kasi taong gobyerno ako noon eh. Sabi niya, naintindihan kita. But, bilang isang tao na na-acknowledge ko, I know I said something, pero naintindihan niya ako, naintindihan kita. Dati hindi kita naintindihan. Sabi niya sa akin, hindi kita naintindihan noon dahil hindi ko pa rin nakikita eh. Yung pambubudol sa atin. But now, sabi niya, I totally understand you. I even said sorry kay Smoke Harry Roque dahil binatikos ko rin siya noon. Diba? Hindi mahirap mag-sorry sa taong sincero. At nakita ko, okay? Nakita ko tong mga taong to na binatikos ko na tinataya din nila ang buhay. Napag-usapan nga namin ni Attorney Trix, huwag ka na kaya bumalik. Baka gurgurin ka nila. Before this hearing, di pa namin alam ha. Diba? Huwag ka na kaya. Sabi ko na kasi dito naman yung family niya. Huwag ka na bumalik. Gurgurin. Eh sabi niya, wala, the same thing with Harry. Bakit? Anong kasalanan ko? Iisa-isahin kayo mga palangga. Ito si Smoke Harry, si Attorney Trixie, si Pangulong Duterte, si Inday Sara. Diba? Sila Mayor Rama, sila Mayor Governor Hubahim, sila Governor Mamba. Lahat kayo isa-isahin, mga kababayan. Sobrang demonyo to mga to. I am praying na na kayo ay lumabas, ipakita nyo ang suporta kay Harry Roque. Dahil kung ako hindi lang pinabricate ng mga crime, ng mga ginawa ni Lisa Tanas na crime, ako ang unang pupunta dyan. Pero nag-fabricate sila ng crime sa akin para pagtungtong ko sa airport, uhuli nila ako, gugurgurin nila ako, palalabasin nila na aksidente ako, or what. Kung ako nandyan, sabi ko kay Smoke Harry, kung hindi ako pinabricate, ako ang mauuna dyan sa kalsada. Paano ako makakapunta sa kalsada? Kung sa airport pa lang, papatayin na nila ako. Ayaw nila lumaban ng parehas. Gagamitin nila yung pang-aabuso ng batas. Do you think kung urungan ko yung mga yan? Kahit kamao sa kamao, kaya kong isubo to sa pagmumuka nilang lahat kung lalaban sila ng parehas. Kaso traidor. Paano ka makakalaban ng mga yan? Tatamnan ka ng kaso. Katulad ng ginawa nila kay distressed mother. Kung lalaban kayo mga jutang generasyon ng kamao sa kamao, uubusin ko lahat kayo sa pamamagitan nito. Pero hindi kayo lalaban dahil bangag kayo. Sa lahat ng mga supporters ng taong bayan, lumabas kayo dahil kayo nang gugurgurin. Ako ang magsasabi sa inyo na si Harry Roque ay pinigilan ko yan na wag ka nang umuwi. Dahil syempre, may nakakarating sa kanya at ako may nakakarating din sa akin. Smokes, huwag ka nang bumalik doon. We will take care of you here. Ay, hindi, sabi niya, wala naman. Actually, may offer sa akin sa ganitong bansa. So you take, sabi pa nga niya, sa ganito kaya, sabi niya, magtuturo na lang ako. Sabi ko, napakatalino mo naman. International lawyer ka. You can survive. Sabi ko na gano'n sa kanya. Kasi naman magurgur ka doon. Ayoko itang magurgur, Smoke. Sabi ko gano'n sa kanya. Ay, sabi niya, hindi naman ako magugurgur doon. Pero sabi niya, wala naman akong ginawang kaya ko naman magpaliwanag. Nakita niyo ilang hearing. Pilit siyang dinidiin sa Pogo. Wala silang makita na pwedeng ika-contempt ni Harry. So ang nakita nila, yung means na hindi umabsent lang ng isang beses dahil may hearing siya, pero hindi niya nakita yung date. Akala niya Thursday, Friday pala. Ito mga putang inang ito, talagang masarap. Sila dapat ang ginugurgur ng taong bayan. Si Myla Roque po. And I understand, Attorney Harry Roque, that your wife, Myla Roque, is likewise a government employee. Do you confirm? Former. She no longer is. She used to be a government employee. Yes, ma'am. May we be enlightened, Attorney Roque? Saan po ba siya nagtrabaho before? Well, let me correct, ma'am, your statement that she was a government employee. She was not, because she was a private representative to the Board of Trustees of the Pag-ibig Fund. And her category as a as a private sector representative did not make her a government employee. As in fact, she was not covered by GSIS, and there's even
an issue on whether or not the private sector representative should even file a SALN. Nevertheless, Attorney Roque, as private representative of Pag-ibig Board of Trustee, what benefits or allowances does she receive? She gets per diem, per hearing, Per diem per hearing, per meeting, I should per say, Your Honor. meeting. Yes, And Your may Honor. we be enlightened, kailan po ba siya na-appoint as private representative dito sa Pag-ibig Board of Trustees? If I'm not mistaken, it was around 2017. 2017? If And I'm not when- mistaken po. When did it end, Attorney Roque? It ended, if I'm not mistaken, 2022 or 23, Your Honor. I cannot remember 2022 exactly. and 2023. And you will agree with me that during the time of the appointment of your wife as private representative of Pag-ibig Board of Trustee, the president was then President Rodrigo Roa Duterte. Yes, Your Honor, Madam, Mr. Chair. How about you, Attorney Roque? Did you get any government appointment during those times? I was a member of the 17th Congress from June of 2016 until November of 2017. From November of 2017 until October of 2018, I was presidential spokesperson, and I became presidential spokesperson again from April 2020 until November of 2021. May we know, Attorney Roque, let's go back to your wife. Magkano po ba yung tinatanggap niyang per diem per meeting? Hindi ko po talaga alam kasi hindi namin pinag-uusapan yan, but it was a very modest sum. And with reference to your engagement in the government, 2017, 17 Congress, may we know how much your salary is as member of the House during that time? I do not recall, but I still have colleagues from the 17th Congress here. So I think it was, I cannot remember the exact amount, but it was, I don't know, maybe 200, 300,000. I don't know, 200,000 po, no? 200,000 a month. And you likewise mentioned about your appointment as the presidential spokesperson. Is that correct? Yes, Mr. Chair. Can you please enlighten us, how much was your salary as presidential spokesperson? Almost the same because it was the same salary grade as a congressman. I understand as well, Attorney Roque, that you have children. Yes, Your Honor. May we know the names of your children? The first one is Bianca Jacinta, and the second one is Harrison Jacob. Bianca and Harrison. Harrison. Does these names of your children have any connection with Biancham? Yes, Mr. Chair. Biancham Holdings and Trading. You confirm? Yes, Madam, Mr. Chair. And can you please enlighten us? When was this holding company incorporated, Attorney Roque? As early as 2015, before there was POGO, I believe, it was already 2015. founded. Yes, Your Honor. And during that time, can you please enlighten us, sino po ba ang mga incorporators, first incorporators of Biancham Holdings and Trading? That's myself, my wife, my then law partner Joel Butuyan, Eileen Garcia, and one of my staff lawyers who has since passed, Jarmay Garcia. Can you enlighten us further? Gaano ho ba kalaki ang inyong ownership dito sa Biancham Holdings and Trading, Attorney Roque? It differed over the years, Mr. Chair, because it started as a small company. It was amended once, and Mr. Chair, can we please direct our resource speaker to limit his answers to the questions which are being propounded? If Mr. I may Chair. proceed, Mr. Chair, would you confirm, Attorney Roque, that at the time of the incorporation
of Biancham Holdings and Trading, you were holding 49.96% ownership, while your wife Myla is holding 49.96% ownership. Do you confirm? If that is what appears in records, I confirm that, Mr. Chair, but I do not have a copy of the records before me right now. In other words, Mr. Chair, the remaining 0.8% is the ownership which are being shared by Joel Butuyan, Zarmay Garcia, and Eileen Garcia. And it was mentioned earlier by our resource speaker that all these incorporators were his associates, either in Batuyan and Rael, and in Center Law. Do you confirm? I confirm that, Mr. Chair. It is a family corporation with my close associates as nominal stockholders to complete the 5 shareholders that were then required by the old corporation code. It is no longer required to have 5. How do you describe the nature of this ownership when it is only 0.8% being shared by 3? Because, to my opinion, they are nominal, if not dummy. Your Honor, Mr. Chair, they're not dummies. I think the correct term is they are nominal shareholder. They hold qualifying shares so that we can complete the minimum 5 members of the board and incorporators that was then required by the old corporation code. This no longer representation, required. Mr. Chair, take notice of the answer of the resource speaker. And do you confirm as well that from 2014 to 2020, you were the president of Biancham? If that is what the records indicate, I do not have the records before me, but I will confirm if that is what appears in the Securities and Exchange Commission. Yes. It does, Mr. Chair. And do you confirm as well that your wife, Myla, was a member of the board of director of Biancham from 2014 to 2020 as well? I confirm that, Mr. Chair, because that is the nature of the 5 incorporators and the requirement of 5 directors as well. And do you confirm as well that as the president, a calibrated lawyer, a prominent personality in the legal circle, of course it is a common knowledge that yearly the company or the corporation is required to file an audited financial statement? Does our resource speaker confirm? I confirm that, Mr. Chair. Mr. Chair, may I request our Secretariat to please flash in our screen the 2014 Statement of Assets and Liabilities of Biancham. Technical, can you please plus the SAL-N of Attorney Roque? Mr. Chair, I wish to correct, with all due respect, this is audited financial statement of Biancham and not SAL-N. And I am requesting that the page of assets be flashed in the screen. This is 2014. Okay, could you please flash the audited financial statements of the company, technical? Ginagawa ba yan? Mr. Chair, while we are waiting for the document to be shared to the public, I wish to share that the document discloses cash for 2014 of Biancham in the total amount of 125,300 pesos. And then, Mr. Chair, Pare. I wish to invite as well the attention of the public, especially the Quad, to the 2015 audited financial statement of Biancham. Noticeably, the cash increased from 125,000 from 2014 to 3,125,300
300 pesos in 2015. I wish to take note, Mr. Chair, 2014 and 2015 were prior to the administration of former President Rodrigo Roa Duterte. Having seen 2014 and 2015 assets of Biancham, kindly flash the 2018 assets of Biancham Holdings. Could you please plus the 2018 audited financial statement of 2018? For the information of the committee, Mr. Chair, from 125,000 in 2014 to 3 million in 2015, the cash or the current assets skyrocketed in 2018 to 67,775,800 pesos. With all due respect, Attorney Roque, saan po nanggaling itong napakalaking perang ito? Please enlighten us. Nagbenta po ang pamilya ko ng isang 1.8 hectares na lupa sa multinational village, Parañaque. We sold it to the Velarde Group. In turn, the Velarde Group swapped it to the SM Group. And our 1.8 hectares now is where the SM warehouse is located. And can you please